O subukan nilang mag-caucus ngayon. Talagang babanggitin ko sa mga mukha nila kung ano yung ginagawa nila. Labag na sa tuntunin, ginagawa nila. Kailangang maliwanagan po ninyo. Ginawa po nila yung para maging huli ako. Kahuli-huli na ako. Parang sinadya nung magsalita ako, 4 na lang kami dun eh. Pero kailangan kong i-deliver sapagkat kailangan ma-i-record ng kapulungan. Si Senador Risa. Sabi niya, Mr. President, sabi niya ganun, a brief manifestation only. Okay. Senator Risa is recognized. Recognized, yan. Alam mo ba ang ginawa niya? Nag-privilege speech. Ay, hindi siya manifestation. Pagkatapos, meron pa siyang PowerPoint. Tingnan mo, unang-una, mali yun. Wala sa agenda yun eh. At ang latest, Nelson, ay noong isang araw nakita ko, isang araw ba yun? Miyerkules. Bago kayo nagtapos, nag-privilege speech pa po kayo, Sen. At mukhang pinatutungkulan nyo pa rin yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano ba yung gist nung ano na yun? Yung, hindi ko pinatutungkulan yung chairman ng Blue Ribbon. Okay. Ang aking gustong bigyan ng clarity o clarification, merong dalawang pagpapahayag na inconsistent sa bawat isa. Ito ay may kinalaman doon sa tinatawag nilang insertions. Kasi kung maalala nyo, nung linggo, September 28, nagsalita si Senator Ping na sinabi niya halos lahat ng senador ay nagkaroon ng insertions sa 19 Congress. Sa 19 Congress. Ang ibig niya sabihin, 2025 budget. Merong negative insinuation yun dahil nga sa flood control eh. Kaya kung nakikita ninyo, di ba pinag-uusapan yung mga insertions at doon kinukuha nga yung ginamit na pondo para sa mga tiwaling mga kawani ng DPWH na kung saan nauwi nga sa merong ghost at saka mga defective na flood control projects. So yung salitang insertion, nagkaroon ng negative connotation. Kaya medyo nabahala yung mga senador. Kasi hindi lamang sa panig ng minority, ang karamihan nga majority. Kasi ang lumabas sa pahayag almost 100%, ano ha? Nung 19th Congress, Congress senators ay may insertion. Almost all kanya. Almost all yun. Kaya ngayon, ang total is 100 billion. Yun nga po. So medyo nagtaas ng kilay yung mga, siyempre, mamamayan. Ba? Ngayon, na-unsettle ngayon yung, hindi pa ako kasali sa, hindi pa ako senador noon. Ako nga, hindi ako kasali ron. Siguro 3 kaming wala ron. Si Senador Erwin, at saka si Senador Bam, at saka Senador Kiko Pangilinan. Mga wala pa po ng 19 Congress yun eh. Yun mga ganun. Pero yung karamihan ng senador, sabi niyo, almost all. So, merong negative na para bagang ang dating, lahat ng mga senador na yon ay nagsingit, nagsangkot. Doon sa anomalya. Na para bagang nangupit yun lahat. Yun ang tunog nun. Yun ang tunog. Yes. Hindi, totoo naman eh. Yun ang sinabi niya, almost all. Yun na nga po. So, dahil nga sa negative connotation, na-unsettle lahat yung senador. Okay. So, nabulabog. Ngayon, Sunday yon. Kinalunisan, nakita nyo ang headline. Yun din. Yun nga, tama. So, yung malalapad na, anong tawag natin doon, Jen? Malalapad na mga pahayagan. Talagang. Broadsheet, headline banner, talaga. Banner so, story. Ibig sabihin, talagang andun yung pogi points, di ba? Yes. Pero, may negative din sa mga sa kapwa senador. Nabahala ngayon, nabulabog talaga. Ngayon, kinahapunan bago kami magsimula ng session, nagpaliwanag si Senate President Tito Soto. Kasi nagtawag siya ng caucus bago kami mag-session. All Senators Caucus yata. All Senator Caucus, parang alauna yata. Kaya lang, ang dumating 7 lang.
Out of 24, 7 Sa mga tweet, hindi naging makabuluhan yung caucus kasi 24 kami ang dumating, 7. Opo, Sa mga tweet, 1/3 lang ang dumating. Kaya ang ginawa niya, bago magsimula yung proceedings, yung session, nagpaliwanag siya na yun naman kanyang yun namang insertion yan naman kahit ano pang tawagin nyo dyan, either tawagan yung amendment, tawagin yung insertion, o kung ano man salita ang gusto nyo gamitin, yan ay part ng regular budget process. Wala pong illegal per se sa insertion. Hindi, yun ang paliwanag niya. So pakinggan nyo, yun ang paliwanag niya. Sige po. Tinatanong ko, kung ganun pala, ano yung pagpapahayag na yun na ikinabulabog ng mga ng mga kasama natin dito, di ba? Kung talagang kung walang masama doon, kung walang negative implication, Yung sinabi niya. ibig sabihin, kung mulat-mula pa, alam natin, common knowledge, na yan pala is a regular part of the budget process. Opo. Ano yung disclosure ni Senator Ping? Na ikinabahala ng marami sa kanila. Totoo. Tama. Ano ibig sabihin nun? Ngayon, isa pa ako, hindi ba ako nung magsimula sa kanyang privilege speech, inihayag niya na si dating Yusek Catalina Cabral, nag-propose din na bibigyan ng 500M for the time being, for now, at bibigyan kita ng para kung ano man yung priority mo, makauna ka na. Mailagay. Ba't tinanggihan ni Tito Sen, ni Senador Soto, Senate President? Ba't mo tinanggihan? Kung yun naman na pala part ng regular process, ba't mo tinanggihan? Di ba? Bakit tinanggihan si Cabral? Kaya sabi ko, merong dito may mix dito, signal dito Magkaibang mensahe, opo. Na magkasalungat. Merong mixed message dito na magkasalungat. Teka muna, yun ang gusto ko. Pwede man yung i-clarify yan. Hindi maganda yun na nagkaroon na nga ako ng masamang impresyon na ang institusyon ay ginagamit tungkol sa insertion. So, ang akala nyo, insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Bakit nag-disclose ng ganun si Senator Ping kung wala naman palang problema doon? Ba't kinakailangan pa niyang sabihin, insertion, sabi niya, is threatening our economy. Kinakailangan sa plenaryo mabusisian at bakit yan ay pinayagan. Yung salitang yun, bakit yan ay pinayagan? Ibig sabihin, bawal pala yan? Oo nga. So, ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na in the day, sapagkat na-unsettle na yung mga kasama mo Oo. Hindi man yung ako dapat na ipaliwanag to, ba't nangyayari ito? Kasi ang offer kay Tito Sen, di ba Sen, 500 yung kapwa ninyo ako action, kayong dalawa, you are sending a mixed message to our people. Yun ang pinakabuod ng aking, kinakailangan natin, magkaroon tayo ng clarity rito. Ang insertion ba masama o mabuti? Kung masama, ba't mo tinatanggihan? Kung masama, bakit sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap? Ba't nabahala yung mga kasama natin? Wala naman palang problema dyan. Ngayon, ang sinasabi niya, bago natin i-refer yung privilege speech ni Senator Marcoleta, ay gusto ko munang magpaliwanag doon sa kanyang mga pinagsasabi. Una, sabi niya... Sino po ito? Si Senador Ping na po ito? O si Senador Soto? Senate President Soto? Senate President. Okay Kasi po. siya yung presiding officer. Una, kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Opo. Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niyang bumaba. Dapat sana siya ay bumaba para mag-usap kami. Kasi siya ang presiding officer that time. Hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kahit hindi ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan. Sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, ang parliamentary practice po, kailangan po kayo, ay tawagin niyo si JB. Sa podium. Tawagin niyo po yung majority leader, magpalit muna kayo.
kayo pong bumaba rito para Nag-usap. kayo pong sasagot. Sasagutin ko po kayo. So, yun ang reglamento pala. Okay. Alam niya yun di ba? Opo. Nagtagal naman siya doon. Siya nga rin po pinakamatanda. Kasi ako, ginagalang ko lahat ng natin, ang procedure. Kaya hindi ako sumagot sa kanya, kasi nakaharap siya Presiding. Siya yung presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan, hindi ako sumasagot. Iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. So, pero ituloy natin yung sinabi niya, kinakailangan kanya, nandito si Senador Ping nung nag-privilege speech ka. Kung halimbawa kaya bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. Okay. Your Honor, hindi ko po tungkulin. Wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako'y magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis, Magbi-privilege speech ako. Wala pong ganon. Walang ganon. Hindi mo Tama. pwedeng pigilan. Wala po akong karapatan. Una, wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yun kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Ang ibig sabihin yan, ayaw po niya akong pakinggan kaya siya umalis, di ba? Tama. Yun sana sasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas eh. Di ba? Pero kung bumaba siya, yung kagad na sasabihin ko. Okay. Pangalawa, hindi po niyo ako kasi pinagbigyan na ako na munang mauna. Bagamat bago umalis ka ako si Majority Leader Mig Subiri, sinabi ko na po kung pwedeng paraanin muna ako. Kasi maiksi lang naman unahin ito. na kayo, okay. Kasi nakita ko yung agenda, Opo. apat na committee report ang i-adapt namin. Opo. Ang tagal nun, ang bawat isang committee report, magkakaroon pa ng sponsorship speech. Okay. Apat yun. Okay? Pagkatapos, bago matapos yung apat na committee report, isiningit pa yung pagkukongratulate doon sa ating basketball team na nanalo. Yung Alas Pilipinas yata yun. Napakarami na naman congratulatory speeches. Nagpalitrato pa ng pagkatagal-tagal. Ha? Pwede, gano'n na nangyari. Yung matatapos na yung si Senador Robin na lang ang huli. Na ipipresent yung pinakahuling committee report na nauukol sa Freedom of Information. FOI, tama po. Biglang nag-request, nagtaas ng kamay si Senador Riza. Sabi niya, Mr. President, sabi niya gano'n, a brief manifestation only. Okay. Senator Riza is recognized. Recognize yan. Alam mo ba ang ginawa niya? Nag-privilege speech. Ay, hindi siya manifestation. Pagkatapos, meron pa siyang PowerPoint. Tingnan mo, unang-una, mali yun. Wala sa agenda yun eh. Pero para maunahan niya ako, nagkunwari siya na manifestation lang. Brief manifestation. Alam mo, Nelson, Jen, mga kababayan na nakikinig, ako po, mapagparaya ako eh. Opo. Tinitiis ko po yan eh. Kahit na labag na sa tuntunin, ginagawa nila. Kailangang maliwanagan po ninyo, ginawa po nila yung para maging huli ako. Kahuli-huli na ako. Parang sinadya Nung magsalita ako apat na lang kami dun eh. Pero kailangan kong i-deliver sapagkat kailangang ma-record ng kapulungan kung ano yung gusto kong mangyari. Kailangan magkaroon ng clarity. Itong ganitong klaseng mga patakaran sa pagpapaliwanag. Dahil ang ginawa nila sa akin eh. Pagkatapos sasabihin niya sa akin, dapat hinintay mo, dapat nandyan. Paano? Talagang plano na nilang ihuli ako eh. Nakuha niyo? Opo. Plano nila na ihuli ako. Sapagkat siguro hindi nila, baka kung ano naman sasabihin yan. Nasa sa inyo, hinuli ako. Kasi kung nandun si Senator Ping, maobligasyon sumagot kung that time. Kaya nga, maski kausapin niya ngayon si Majority Leader Migs. Opo. Ano naman doon pwede namang lapitan. Migs, pwede mo ba kuya? Sige, boss. Pagkatapos niyan, ikaw na. Kaso lang, pupunta pala ng Canada. Kaya umalis sa kagad. Hindi niya binilin kay JB. Okay. Ngayon, pero pinuntan ko pa rin si Senator JB. Dalawang beses ko pang isinignal. Medyo, ganun pa eh. So akala ko, pagkatapos ni Senator Amy,
Kayo na dapat. Ako na. Oho. Hindi. Tumira na naman pagkatas yung Alas, Pilipinas. Pagkatas nag-manifest. Oho. Oh, sabi ni... Kaya nag-alanganin sila eh. Nung matapos yung kanyang manifestation na kunwari na isa palang privilege speech, sabi ni Senator JB, Mr. President, I move that the manifestation of Senator Risa be referred to the Committee on Rules. Okay. Sabi ni Senator, sabi ni SP, is that a manifestation or a privilege speech? Oo nga, oo naman. Sabi ni Risa, well, maybe gagano. Na technical, ano na sila eh. Talagang gano'n. Kaya ko naman okay lang, sige. Oho. Nako. Di ba? Parang Kailangan lang malaman ng kababayan natin kung anong ginagawa nila. Opo. Oh. Pero sa tamang panahon, o subukan nilang mag-caucus ngayon, talagang babanggitin ko sa mga mukha nila kung anong ginagawa nila. Maganda rin yung nangyari sa akin eh. Oh. Para ipamukha ko sa kanila sa susunod, bakit ganito yung ginagawa nyo? Puro labag sa tuntunin ang ginagawa ninyo eh. Sa atin, kuminsan may pakiusapan talaga rito eh. Meron akong pagkakataon talaga na pagbibigyan naman ako eh. Pero yun talagang, alam ko, sinadya nila na akong gawin pinakahuli. Kasi maring hindi ko na ituloy eh. Mag-alas 9 na ng gabi. Kasi kung makikita nyo nga, 4 na pa lang tayo dito, wala na yung dapat makarinig. Oo, uuwi rin yan. Malay mo, ganun. Hindi ko alam kung ganun ha. Kaya lang, kung pinagbigyan nila ko, napakaiksi ng ano eh. Ang haba nga nung manifestation ni Risa eh. Pero hindi manifestation, may PowerPoint pa eh. Ay, nako. Anyway, ano palagay mo, Nelson? Pero mukhang Sen, kumbaga sa chess ito, Jen, ang hirap nung tatanungin ka sa isang bagay na kahit anong isagot mo, tumbok eh. Parang wala kang, doon sa tanong nyo, tungkol sa insertion, parang walang tamang sagot doon eh kapag sumagot ka, Sen. Hindi, ang sinasabi ko, hindi ko naman, kung gusto nilang mag-interpolate, okay lang eh. Tama naman yung ginagawa ko, sabi ko, I am asking for clarity. Ayun nga. Di ba? I-clarify natin to. Kasi sa isang banda, parang pinalilitaw ni Senator Lacson, masama yan. Masama ang insertion, Oo, kaya nga... Kaya nga tinanggihan yan gusto ko kanyang, gusto ko sa plenary, bubusisiin ko yan. Opo. At tatanong ko kung bakit yan ay pinayagan. O di mali. Tatanong niya eh. Opo. At sino nagpasingit? Paano isiningit? At paano inimplement? O di may konting problema doon. Pagkatapos magpapaliwanag ang Senate President, ay mula kang ano yan? It's only a part of the budget process. Teka muna. Hindi man nyo gustong i-clarify yan? Ikaw ang Senate President. Yung isa is Senate President pro tempore. Deputy niya yun eh. O edi mixed signal ito. Ano bang gusto niyong palabasin ngayon? Pati tao ngayon nalalabuan. Lalong-lalo na dahil nga yung insertion na yan ay yan naging malaking bahagi kung bakit nagkaroon ng napakalaking anomalya sa flood control projects. Di ba magandang ayusin ito? Magandang linawin? Totoo. O, kapag hindi nyo nilinaw, nasa sa inyo yan. Pero, well, marami din naman talagang, doon sa paliwanag ni Senador Tito Sen, tsaka yung paliwanag din ni Senator Cheese Nelson, yung insertions, amendments, talaga naman pala nangyayari yan kahit noon pa man Sen, di ba? Na, minsan may mga allotment tayo sa isang budget, maging ang executive department na niya, may tinatawag silang irata para itama yung mga budgeting. Kung ganun nga ang konsepto, bakit nga nagkaroon ng disclosure nung Sunday, naging laman ng dyaryo ng Monday, nabulabog ang mga senador? Na para bagang lahat sila masasama. Yun ang tinatanong ko eh. Meron ngang negative implication eh. So may nanggugulo, Sen. Hindi, bahala sila. Ang ibig ko sabihin, kung ganun pala ang understanding, yung common understanding pala, part lang pala ng regular budget process. Ba't merong nagpahayag ng mga ganito? Na naging negative tuloy sa mga mamamayan natin. Mali siya. Nagkaroon ng mali siya talaga. No, hindi ba? Problema nga. Hindi ka ba tatayo para liwanagin yun? Dapat siguro mapag-usapan yun talaga yan ng mag-caucus talaga dapat ang lahat ng kahit ano pang sabihin nila kasi nga
di ba pinalitaw ko nung budget hearing? Nung yung ikalimang pagdinig ng Blue Ribbon, ang sumagot dito mismong si dating Secretary Bonoan. Nasa tabi niya si former Undersecretary Catalina Cabral. Opo. Ano yung mga insertions na yan? Yes. Apat na bahagi yung sinabi niya eh, no? Yung unang bahagi, yung allocable, sabi niya. Allocable. Na-discuss na ba natin yun? Hindi pa. Hindi pa po. Ano, inaalok. Oo. Hindi. Galing sa salitang allocable. Hindi. Allocable ka niya. Nung ko lang narinig yung allocable eh. Ano ba, ipaliwanag mo nga yung allocable. Meron ng ceiling. Ito DPWH lang ha. Okay. DPWH, may ceiling na. Okay? So may mga project per district, national, region, blah, blah, blah. Ngayon, naging policy pala nila na kung nakatalatag na yung ceiling, para hindi na mabago yan, nakahanda sila na maglagay ng allocable amount for the members of the House of Representatives. Ibig sabihin, kung meron na sila, hindi na nila, ito, ano ba ito, ganyan-ganyan. Hindi na kukwestiyonin nyo kasi sila man ay meron ng para sa kanila na doon ilalagay yung mga projects na gusto nilang latagan. Yung pala yun. Allocable. Allocable. Okay. Yung allocable na yan, 400 billion yan. Ba, malaki din pala, no? So, yan, tandaan nyo 400 billion. Sumunod doon, yung 310 something. Opo. Kasi, saan ba nagsisimula yung budget process? Hindi ba sa House of Representatives? Ito yung power of the purse. Kaya yung sabi ng DPWH, meron tayong allocable. Tandaan mo, Jen, ha? Opo, Allocable. Pangalawa, pagkatapos ng allocable, di ba natin discuss ito? Hindi pa. Wala pa po yan, Sen, no? Pagkatapos ng allocable, na-satisfy na yung mga 300. Opo. Alam mo, dalawang klase ang representatives, di ba? Party list. Opo, tsaka yung regular congressman. Ito, palagi ko sinasabi sa iyo. Party list, regular. Ibig sabihin ng regular, district. District representative. Opo. Ang party list, meron kang 160 million na nakatalaga para sa iyo, para yan ang ipamahagi mo dun sa mga lugar na kung saan ka nakakuha ng maraming boto para kahit papano naman. Yung mga nagre-request. Kahit papano yung utang na loob, makabawi man lang sila. Kaproyekto ka man sa lugar nila po. Isipin mo, national ka. Opo. 160 million ang sayo. Ang district, nag-average ng 1B. Ang isa? Wow. 1 billion. Ang laki. Grabe. Halimbawa, ikaw ang representative Nelson ng distrito ng the first district of Batanes. Ayan, opo. 1 billion. Maliit na bayan lang naman, Batanes eh. Ang Batanes, ang butante yata 6,000 lang. Opo. Pero meron kang 1 billion. Nako. Yung Sagip Party List, nationwide, Buong Pilipinas. 160 million, masaya na kami. Okay? Ganun pala, Pero yung district, yung regular, average, 1B. Average ka ako, ha? May tataas doon ng... Mas taas. May ngayon, ando na yung 400B. Nasusundan nyo? Opo. 400B. Meron leadership pa yan. Yung House leadership. Meron pa rin. Yung mga big shot. Kasi mga deputy congressman. Meron kang speaker, meron kang deputy speaker, meron kang senior deputy majority leader. Yan, Napakaraming majority leader, assistant majority leader, Magkano yan? vice chairman ng appropriations. Ito yung leadership. Opo. 50B. Ang isa? Hindi, yan na yun. Pagsama-sama. Hindi mo nasusundan eh. Opo, yung kabuuan ng leadership. Hati-hati na sila doon. Yung congressmen per se, ito yung 400. Okay. Di ba? Leadership, 50B. another 50B. Ilan na? 450. 450 billion. Yan. Pagkatapos, merong unprogrammed appropriations. 100B. Kanino naman yan? Kahit sino na yun.
yun nga yung singitan nga eh. Ando na yun, kahit sino na yun. Kasi ang program, wala pa yan. Later on, magagamit mo yan, depende sa pasok ng pera. Opo. Ayan kung halimbawa nakautang tayo o kaya na-certify ng Bureau of Treasury Yan. na may sobra tayo, pwedeng gamitin yung program. 100 pinagkukunan lahat yan. Nakailan na tayo? 550 billion na po. Hindi, 600 na. Hindi po kasi 450. 450 plus 100, di 550. 400. Gano'n. 400, 550. Hindi, 150 yung 150 yung ang program. Okay. Di 600. 600 billion. Ito na. Ito yung pinakahuli ngayon. Opo. BICAM. Ayun, ito na yung dalawa kayo, magbabay-cam na. Yung BICAM, meron tayong NEP. Opo. Hanggang sa kakadugtong-dugtong yung sinasabi kong allocable, program, leadership, blah, blah, blah. Ito na yung HGAB. Yung HGAB na yon, ito yung bill, pupunta sa Senate. Okay. So magkikita ang dalawa nga. Teka muna, kanya, meron tayong conflicting appreciation nito O di BICAM. Itong HGAB mo, nanggaling sa NEP, at pagkatapos meron ka ng GAA, bago mag-GAA, yung diferensya nun, ang tawag doon, FLR. Ito yung for later release. 400B. Wow. Another 400 billion. Ilan ang total? Di 1 trillion na. Yan. 1 trillion. Kala ko hindi kayo 600 sumusunod plus. 1 trillion. Kumbaga sa tao, ito yung taba. Ayun, yung pala pinapaliwanag yung taba. Ito yung pinapaliwanag ko. Ito yung, ano yung ibang katawagan sa taba? Cholesterol. Cholesterol. Yan, opo. Ano bang ginagawa ng tao para sa ganun? Yung cholesterol niya hindi makaapekto sa kanyang kalusugan. Tinatanggal niya. Opo. Pinipilit niyang Wala. Opo. Inom ka ng gamot, pang anti-cholesterol yan, papababa. Exercise. nagpipilit siya na gumawa ng bagay-bagay. Una, naggagamot siya. Opo, para matunaw. Nag-exercise siya. At tinitipid niya yung sarili niya sa ganitong mga pagkain para sa ganun, hindi na dumami yung cholesterol. Opo. Ngunit kapag yun ay sinadya mong ilagay sa katawan mo, Nako, mamamatay ka eh. atake di corazon yun. O ano nangyari sa bansa natin? Kaya pala tayo nagkaganito-ganito ngayon, ano? Yan ang sinasabi ko. Ngayon, ito yung sistema na gusto kong tuntunin namin. May mali sa sistema ka ako eh. Ayaw natin ngayong pinagtatakpan ngayon. Sino yung mga proponents nito? Bakit nagkaroon ng 1 trillion karagdagang taba na hindi naman kailangan ng ating budget? Nako. Okay. Ang pinag-uusapan natin, 2025 budget. Opo. Di 1 trillion. Yun Ano yung budget natin ng itong taon na ito? 325. Opo, 6.325 trillion. Opo. Avatar. Opo. 1 trillion divided by 6.325. Yan. Yan. Sige. 1 trillion. Habang kinukwenta mo yan, Nelson, Hindi kasi sa calculator. habang kinukwenta mo yan, Alisin mo na yung zero kasi alisin mo na yung mag-substitute mo na lang na Sige, sige. Importante lang yung... habang kinukwenta mo yan at di corazon. So, na-compute mo na, Nelson? Hindi mo nakakatulong sa atin. Cholesterol yan. Wala nga po. Bad cholesterol ito eh. Mabuting nga po mabuti kung inaalis yan. good cholesterol yan. Ayan, Ilang porsyento? Yung 1 trillion ay 16% ng 6.325 trillion. Nakita mo na yan. 16 na, bahagi. 16% ng ating national budget ang taba. Na Ang dapat cholesterol. alisin. Na dapat hindi man kailangan eh. Di ba? Tapos na Pero teka muna. Opo. DPWH lang ito. Hindi. Hindi pa pinag-uusapan natin DPWH? Ikaw naman kanina. Hindi ka naman nakakasunod. Akala. Di ba tinatanong natin si Secretary Bunoan at saka katabi niya ako si Jose Cabral? Isama mo na lahat ng mga departamento. Kaya kung estimate ko, 30%, ikatlong bahagi ng ating pambansang ating budget. national budget na pupunta sa corruption. Tapos nangungutang tayo, Sen. Ang ating bansa po'y nangungutang para masapatan itong ating pambansang budget taon-taon? Parang sagot mo na yan, di ba? Ang sakit naman sa kalooban, no? Paano yung 2026 budget? Magkano ating budget? Tumaas tayo ng konti ngayon. 6.7. Ayun. 6.7 trillion tayo ngayon. Sa 6.7 trillion,
Oho. Next year, ha? Opo. Magkano inaasahan mong kikitain ng ating bansa? Ekonomiya ng ating bansa? Siguro sa taya ko, hindi tayo abot ng 6 trillion, Sen. Baka Kulang. mga Sinagot ako ni Secretary Ralph Recto. meron sa projection. Oh, Okay. sabi ko, magkano naman kako yung ating projected revenue, Secretary? Doon sa 6.7 na budget natin. Opo. 5 trillion. Wow. Eh di meron tapos tayo ng 1.7 trillion. Oh. Okay. Oh. Ay kung may cholesterol pala, di alisin na natin yung 1.7 7. trillion. Oho. Ang kulang. Oh. Divided by 12. O yan. Ano, 12 months po, Sen, sa isang taon? Yung 12 na yun? Ha? Yung 12? Oh. Para makuha mo kung magkano uutangin mo sa isang buwan. Okay. Oh. 14, 16. Ha? 1.7 divided by 12. 1.7 trillion. Trillion. Oho. Oo. Divided by 12. 12. So, Ano yung kwenta mo? Mali naman yung ano mo, ba't ganyan yun? Magkano ang kada isang buwan? 1.7 trillion divided by 12. Oho. oo nga, bali lilitaw na ano ito, million, Sen. Hindi lang million yan. Siguro 141. 141 billion per month. Billion. Ayun, 141 billion. Oh. Divided by 30. divided by 30. 30 days sa isang buwan. Yan. Oho. Oh. So, siguro mga 4.5 billion. 4.7. O 4.7 billion Kada araw. per day. Divided by 24. 24 hours. Magkano? Oh. Grabe. No? Siguro 95. 195 million per hour. Per hour. O, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ibig ko sabihin, bakit kinakailangan kang magpundar ng 6.7 kung hindi naman pala natin kayang tustusan yan? Oho. Alam mo, natawa ko dun sa ano eh. Ano ba yun? Humarap sa amin sa budget eh. Opo. Department of Transportation. DOTR. Oo. ang kanilang proposed budget 535 million. Billion po. Billion. Million lang. Million. Okay. Oo. Oho. 535 million. Okay. Yung binigay lang sa kanila, sa NEP, Oo. 217. Mahigit sa kalahati na wala. Oo, sabi ko, ma'am, kasi babae nagpipresent eh. Opo. Kinuwenta mo na yan. Yan ka ako yung pinaka-ultimo na kapag bibigay ng dissenting ikabubuhay ng pamilya mo. So Okay. pinag-usapan yung mag-asawa yan. Ang talagang basic na kailangan mo, 531 pesos. Itong buwan na to. Halimbawa. Sabi niya sa'yo, 217 lang may bibigay ko sa'yo. Anong gagawin mo? Oho. Di ba? Paano klaseng pamumuhay gagawin mo? Kaya nga, ito na yung pinaka-dissenting pamumuhay eh. Oho. Parang yung ano eh, yung humarap yung Department of Trade briefing ko nung isang araw eh. Kahapon nata ito Yun pala yun ang committee niyo. Kahapon niyo po. Committee on Trade and Industry ako Yan. eh. Opo. So pinag-briefing ko yung Secretary Roque ng DTI. wala siya eh. ganun po. Dalawang USEC lang kasi parang meron siyang inattendan na napaka-importanting meeting. Opo. Okay naman, briefing lang naman yun eh. Sabi niya, 3 bahagi yun eh. Yung unang bahagi, ito ang mga sinusuportahan namin kanyang mga legislative measures. Oho. Mahirap kang debatihin dyan, kako totoo lahat yan. Makatutulong talaga sa inyo yan. Kailangan nyo talaga yan para lalo kayong makatulong na maisulong natin ang ating ekonomiya. Oho. Pero sabi ko, nagtataka ako sa'yo, hindi mo man lang nakita yung kahalagan ng isang bill ko eh. Okay. Oho. Ano po yun? Sabi. Kanina ka ako binanggit mo yung tungkol ka ako sa ang daming mga negosyong nadidiscourage na pumunta rito dahil sa taas ng kuryente sa ating bansa. Ikaw na nga nagsabi, pangalawa tayo sa pinakamataas. Meron akong bill, natatanggalin ko yung 12% VAT.
Okay. Hindi mo ba ako alam na kapag inalis ko yung 12% VAT, bababa ang kuryente immediately? Opo, totoo Yan yan. ka ako ang makakapagbigay ng ng incentive sa mga mamumuhunan dito Papasok at sa pati yung mga Pilipinas. foreign investors pupunta rito, makikita na, bumaba na ang kuryente sa Pilipinas, pumunta tayo ron. Alam mo ba ako kung ano yung nakalagay sa Section 2, Paragraph C ng EPIRA? Sinabi ko Opo. to ensure transparent and reasonable price of electricity. Nakalagay in a regime of free and fair competition and full public accountability Opo. to achieve greater operational and economic efficiency, sabi niya, Opo. in order to enhance the competitiveness of our Philippine products in the global market. Apakaganda. Oho. Bakit hindi mo ka ako isasama po. Pwede ba ka ako gawan mo ng paraan, masama ka ako sa LEDAC? Yan ang kailangan ninyo. Hindi na kita didibatihin dyan, pero isama mo ito. Ito ang pinaka-importante. Alam mo ba ka ako? Tingnan mo ka ako yung cement industry sa ating bansa. Ako, Kaya ka ako, puro panlulumo ang nangyayari. Alam mo ba ka ako, 70% ng kanyang production cost, elektrisidad? Semento? ng semento. Semento. Binanggit mo kanina ka ako, Yusek, yung tungkol sa storage facilities na kailangan natin. Magtayo ka ng ice plant. Magkano ka ako yung production cost na nanggagaling sa elektrisidad? Ice plant pa lang po yan. 90%. Hindi ko po alam. 60%. Ba? Ang tataas. Sa semento ho pala, ilang porsyento? 70. 70? Binaba mo ngayon yan. Gaganda ka ako yung... Kaya pala ang semento sa Pilipinas, ini-smuggle na lang. Saan nag-i-import na lang sa Vietnam. Buti pa import, nagbabayad na ba sa Kasi iba nga, ang taas ng production cost, hindi tayo makalaban, hindi tayo makapag-export. Ang Vietnam ang nag-i-import tayo. Mabuti pa nga yung ako, Sen, nag-i-import tayo, legal. Paano naman yung mga nag-smuggle ng semento sa Pilipinas? Tapos nung sinabi ko, ito naman kako dito sa pangalawa, pakita nyo nga sa akin, kasi kako kayo ang nagmo-monitor. Kayo ang sumusubaybay sa lahat ng industries dito sa ating bansa. Opo. Dito kayo ang bubuhay niyan. Lalo na yung manufacturing, nakatutok kayo dyan. Pwede mo ba akong bigyan ako ng mental picture? Halimbawa, ang isang kumpanya, ang isang industry, ilang industriya ang ini-influensya niya? Pakarami. And vice versa. Na-influensya A, in-influensya niya si B, ilan ang na-influensya niya. At para ngayon makita natin, nag-iikutan sa economy. Para matingnan natin, yung pinakamalakas mag-influensya sa bawat isa. Nakatingin lang. Kamukha ako sa... Alam niyo ba ako yung input-output table? Sa Amerika, sa laki ng kanyang ekonomiya, siguro yung kanilang input-output table, siguro 20,000 by 20,000. Malaki ang ekonomiya ng Amerika. Tayo, baka malaki na yung 200 by 200. Meron akong nakita isa sa official nila. Medyo may edad na babae, pero makikita mo na talagang pusturera. Ma'am, sabi ko, nakangiti po kayo pero hindi kayo kumikibo. Yan. Kanina ko pa po kayo. naobserbahan niyo. Kanina ko pa po yung pinapansin. Your Honor, pasensya na po kayo. Ako po'y natutulala. Sapagkat nadadakip niya po lahat pala yung sabi niya. Ba't ka naman ako natutulala? Akala ko po kasi kanya, hindi nyo. Hindi ka ako, Nung nakikinig ako sa presentation ninyo Kamukha ka ako yung kamukha nung ating, ano ba yung tawag nila doon? Yung FTAs natin. Nakita ko, sabi ko, Yusek, yung baka akong number ng FTAs, determinant ka ako ng ikasusulong na ekonomiya ng bansa. Kasi bakit yung FTA natin, 11, 31, 34 ang Singapore? Kaya pala ako yung Singapore matindi. Paano mo ako ikukumpara yung 34 sa 11? Di ba? Incomparable. At marami pa. Sa pangatlo naman, sabi ko ito, tingnan mo. Yung pagpapatupad na ng mga recently concluded na mga batas. Yung implementation ng batas. Tingnan mo ka ako yung tingnan mo ka ako yung nicotine and non-nicotine vaporized products. Diyan, nagkakagulo kayo diyan.
Ang DOH, sabi niya, ang gusto niya maging implementing agency, FDA. Opo. Kasi ang tingin niya sa produkto, Food. health product. Kaya gusto niya FDA. Ano? Ang sabi mo naman, DTI, we look at it as a product in the health, hindi health. issue. Kaya dapat DTI. Isang produkto ito. Eh, ba't pa kayo nag-aaway? Nakalagay sa batas talaga, DTI. Pero nakikipag-aaway ka kung DOH. Di ba kayo ako pwede magkasundo? Oo nga, nasa Yung batas batas na lang ang pag-usapan natin. Oo. Nakalagay na pala sa batas. Ba't So, nag-aaway? tsaka ako ngayon tinanong yung matanda na may edad na pero posturera. Opo. Ma'am, kako pangiti-ngiti ka kanina pa. Bakit hindi ka kumikibo? Natutulala po ako, no, Your Honor. Magandang ano yun eh. Kapag presentation nila, maganda naman eh. Talagang kayo kako ang nandyan. Opo. Kabisado nila yan, tsak yun. Unang-una kako, ma'am, di ka man lang kako nag-complain nung mabuo yung 6.7 trillion? Meron kayong karapatan na magreklamo eh. Bakit ka mo? Secretary, teka muna, pag-usa. Dapat, nung nasa DBCC pa lang, ito yung Development Budget Coordinating Council. Sir, masyado nang pong malaki yung 6.7. Kami po ang mamumroblema dyan. Kami po ang may ano sa ekonomiya eh. DTI nga naman. Tinanong ko ako si Secretary Recto, 6.7. Ilang porsyento yan ng ating GDP? Sabi po niya kako, 22% ng ating GDP. Okay. Di ba? Opo. Kung 22% ng ating GDP, 6.7 trillion divided by 0.22. Ito naman tayo. Ayan, sige. Compute. Kwenta. Compute. Magsasawa ka ng kakukwenta rito. Ano nga yan? 6.7. Educational ito. Maganda. 6.7 trillion ang budget natin. Opo, yung ating pambasang Sabi niya, budget. 22% niya ng ating GDP. Gross Ito domestic yung product. ating gross domestic product. Yan. Ito yung ipoproduce nating goods and services para next year. Ngayon, ilan lumitaw? Anong 22%? 0.22. 6.7 divided by 0.22. Mahina sa mati ito. 30.45. Ibig sabihin niyan, 30 trillion. Ang kakailangan. Mahigit. Okay. Ang sabi ko sa kanya, para ma-produce natin ang 30.5 trillion pesos na GDP for next year, ilang percent dapat ang laki natin? Ang growth rate natin sa economy. Para maabot natin yun. Sabi ka ako ni Senator Secretary Rapreto. Sir, at the very least, 7.5%. Tatanungin kita ka ako, Yusek. Opo. Kailan tayo umabot ng 7.5? Sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi, sabi ng Yusek, wala pa po akong nalalaman. Tayo po umabot na po tayo sa 6.1 eh. Pero 7.5 wala pa po. Wala pa. Yun nga sinasabi ko, dapat nagreklamo kayo. Saan po natin kukunin yung 30.5 trillion, 22% pala yan ng GDP? Kahit saan mo tingnan eh. Opo. Mukhang imposible pala natin maabot yun. Di ba? Kaya, Yusek Jepti ka ako, ikaw, hindi naman kita ka ako pinapagalitan. Alam mo bakit? Natutuwa ako sa iyo eh. Mga kaibigan, kako, ladies and gentlemen, kailangan malaman niyo po ito, kako. Meron po siyang ginawang mabuti sa akin. Yusek pa ito ng DTI. DTI. Opo. Akalain mo kako ako siguro mga 11 na po ng gabi yun. Bigla po siyang nag-Viber sa akin, si Yusek Jepti. Yusek, pwede ko ba kakong ikwento ito? Baka naman kako ayaw mo. Hindi po, nasa inyo po yun, sir. Nung tinignan ko yung biniber niya, litrato eh. Ba? Tapos pinalaki kong ganyan. Aba? Sino yan? Hindi Mga yung kontratista ba yan, sir? Hindi niya, yung street. Opo. Nandun pala sa kako sa Chile. Meron palang Marcoleta Street. Sabi niya, sir, ako po'y naglalakad. Akala yung makita ko Marcoleta Street. Nasa Chile pala, meron pala kay Marcoleta Street. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Matagal ko na ka akong pinagsususpetsa na may lahi ka akong Latino.
Kala ko naman kung anong picture na. Dinapatawa ko naman yung ano. Opo. Ayan, yan ang mga nagawa natin itong mga nakalipas na araw. Nakalipas na Bago linggo. tayo mag-break, ha? Bakit wala tayong ano pala? Patapos na tayo. Napasarap tayo. Sige, Nelson. Bago tayo mag-break, Sen, pinapaabot lang namin sa inyo na kayo po'y imbitado sa susunod na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Meron na raw schedule? Meron na ito. Sa October 8 daw ito. Ha? Ayan. October 8. October 8. Mali yung ano mo. Aha. Nakatanggap ako, provisional lang yan. Ganun ba? Provisional. Baka raw hindi rin matuloy yan. Ganun ba? Anyway. Ay, sana matuloy. Pero na-receive ako, provisional lang. Para lang mo pumayapa ka. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.